Oh, mayroon ako dito cream silk. Alam niyo na yung cream silk, popular na to kasi ito talaga ay may pangalan. And meron din tayo ditong beta keratin. So ito nandito lang para just share ko lang po sa inyo kung ano yung mas maganda sa dalawa at mas mura sa dalawa. So kung i-compare ko po sa paggamit naman, i-share ko lang po ito para lang naman po makatulong din sa mga nagtitipid, lalo na sa mga hindi nakakapagpa-reband at ayaw magpa-reband, at saka yung iwas reband, at saka yung yun nga, ayaw magpa-reband. So ito po, i-share ko lang based on my experience kasi 2 years na po ako hindi rebanded. So, ang i-share ko po sa inyo, ang pagkakaiba po ng cream silk at ng beta keratin. Ang cream silk po, normally ginagamit natin after pagka-shampoo natin, ginagamit natin. And although, ganun din naman po dito. Ang pagkakaiba lang po nito at natuklasan ko, bukod na sa mura po ito, is mas maganda po siyang gamitin at nagbabouncing po yung buhok ko. Lumambot po siya kumpara noong gumagamit po ako ng cream silk na nagda-dry pa rin siya, matigas pa rin siya after mong makapag-shampoo at gumamit ng cream silk. So, yun yung pagkakaiba nilang dalawa, at mga very soon, sa mga susunod kong mga vlog, i-share ko po sa inyo yung buhok ko na nagbabounce siya, hindi man siya totally reband na reband, pero ang lahat ng pagkakaiba, gaya nga nasabi ko po, 2 years po akong hindi nagpa-reband, at ngayon po masasabi ko pong kontento na po ako sa buhok ko kahit hindi po ako magpa-reband kasi malambot na po yung buhok ko dahil po sa paggamit ko nito. Ilang beses ko pa lang po nagagamit, napakaganda na po ng resulta sa akin, at especially po mas mura po siya kumpara dito, at mas marami po siya ng 20%. So yun sa akin lang po ay isinishare ko lang po sa inyo para naman po masubukan nyo ang aking ginagamit ngayon sa buhok na beta keratin. So ito po ay mabibili sa mga sa mga grocery stores na meron sa inyo. Yun lang po, at maraming salamat po. Please share this video para po sa mga gusto pang makapanood ng aking video.